people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay ngayong Monday. So happy Monday sa inyong lahat. Kamusta ang trabaho ninyo? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, yon, relax na relax kami kanina dahil nga may okasyon nga sa eskwelahan na pinagdiriwang namin dito yung Father's Day na talaga naman, oh my God, parang lahat yan ng eskwelahan talaga pinagdiriwang yan at hindi lang eskwelahan, pati yung mga opisina. Tapos bukas, ayun nga, holiday kami. O, di ba? Kasi Father's Day. Tapos, after noon, sa isang linggo naman, holiday na naman. So, madami kaming holiday ngayong December. Kaya, masaya ang December namin. O, di ba? At ito nga, kanina nga siya, pinagkaroon kami ng big cleaning day na nakakaloka. Ang kasama ko doon sa kabilang building, si PE teacher. So, makaya ako sa motorcycle niya. Tapos, sabi niya sa akin, kumapit ka nga dito sa bewang ko, yumakap ka. Tapos sabi ko, ayoko nga, naiiya ako. Sabi niya, arte mo naman, yumakap ka, malalaglag ka. So, yumakap naman ako. Sabi niya, higpitan mo pa. So, hinigpitan ko naman. Tapos, after nun, pinasok niya yung motorcycle doon sa loob ng field ng school namin. Inikot-ikot niya ako doon. Tapos ako naman kaway-kaway akong gano'n para akong Miss Universe. Oh, di ba? Para kaming bagong kasal. Charot! So, yun. At eto, syempre, shoutout sa inyong lahat na lagi nakatutok dito sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat guys sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sana lahat kayo ay lagi nandito at maraming salamat guys sa suporta ninyo. Diba? So, ito na nga, Diyos ko, syempre, marami akong hatid sa inyong chika ngayong gabi na talaga namang, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, sabing ganon, Mama Sam, Aya Abisamis, tingin mo, dapat pa bang bumalik sa pageant at sumali sa Miss Universe Philippines? Aya Abisamis na ito talaga yung pinagkaitan din na makakumpit sa international pageant Dahil nanalo siya sa Binibining Pilipinas ng Miss Grand International. Actually, hindi naman nanalo. Yung pinalitan niya si Samantha Lo, di ba, bilang Miss Grand. And then, hindi siya nakakumpit sa international pageant. Ako, para sa akin, lalo na ngayon, walang age limit sa Miss Universe Philippines. Bakit hindi, di ba? Kung itry niya kaya, malay mo, pagtagumpayan niya to. Basta nandoon lang na dapat talaga well-prepared siya. I love Aya Abisamis ever since at naniniwala ako sa kanila na talagang alam mo itong mga lahi nila ay magagaling talaga pagdating din sa pageant. So, ayun lang, siguro timing lang. And then, malay mo, ito yung timing na kailangan niya ng sumali, di ba? So, Aya Abisamis, why not? For the Miss Universe Philippines, try niya ng maligwak. Charot, hindi. Try niya, malay mo naman, masungkit niya yung corona. Hindi rin natin masabi, di ba? Malay mo, biglang pagdating sa performance, ay umariba to ng bonggang-bongga. So, wala namang masama. So, laban yan. So, abangan natin kung sasali si Aya Abisamis at gusto pa niya. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa Brazil at Mexico? Mula noong 2020 ay sunod-sunod na ang pagkaka-El Tocuyo nila. Nung last time, nag-last to standing ang Brazil at Mexico dito sa Miss Universe 2020. At nanalo nga ang Mexico. And then, after noon, siyempre, first runner-up si Brazil. After nun ay sunod-sunod na yung pagkaka-El Tocuyo nila 2021, 2022, 2023. Hindi na sila nakabalik sa semifinal. So, ang masasabi ko doon, nakakaloka kasi siyempre, di ba, parang ang swerte na nag-last two standing So, hindi pa nila na-consistent. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pumapasok ang Brazilian at saka ang Mexican.
Ang Mexico, ang gaganda naman ng mga kandidatang pinadala nila mula nung 2021, 2022, 2023, talagang Diyosahan, di ba? So, hindi ko alam yung dahilan. Ang ano lang doon, siguro talaga malamya talaga yung kandidata itong taon na 2023 nang hinayang nga ako kasi kala ko nga mukhang siya ang mananalo pero wala So, hindi lang talaga sa ganda, di ba? Nandoon talaga sa performance ng girl. And then, ganito rin si Brazil. So, sayang din si Brazil kasi kung tutuusin si Brazil, kabugera din Pero wala na El Tocuyo din ng bonggang-bongga. So, sunod-sunod na rin yung pagkaka-El Tocuyo nila. Akala ko nga ito na yung magbabalik sa semifinals ng ng Brazil etong taon na to. Kasi iba din yung kandidata nila, maganda talaga. Saka maganda yung advocate, di ba? Kaya lang, hindi pinansin sa Miss Universe, kaya naloka din ako sa kanila. Anyway, so tingnan natin sa susunod na taon, talagang inaalat lang ngayon ang Mexico at Brazil. So tingnan natin sa next year, ang hirap na ito no? Yung sunod-sunod na nanay El Tocuyo. Buti nga tayo, nakabalik tayo kay Michelle D. Kaya pasalamat tayo kay Michelle D. Kasi nilaban niya ng bonggang-bongga ang Pilipinas. Kasi noon last year, Diyos ko, nakakatakot, baka ma-El Tocuyo uli. Kaya sana itong taon na to, ang pagpili ng Miss Universe Philippines, kailangan talaga matindi para, alam mo yon, matuloy-tuloy lang natin. Diyos ko, blessing na tayo yung nakapasok tayo sa semifinals. Pagdiwang na natin yan, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Netherlands sa Miss Earth? Alam mo, ang ganda-ganda niya, mukha siyang Barbie doll. Sa totoo lang, in fairness sa mga Netherlands sunod-sunod na rin na napapansin yung mga beauty nila mula dito sa International Queen, di ba? Tapos parang dito sa Miss Grand napansin din ang Netherlands. Tapos sa International napansin din ang Netherlands. In fairness talaga, kumakabog yung beauty ng Netherlands. Ako, para sa akin okay to kasi syempre, 'di ba, para sa Europe countries, alam mo may inaabangan ka. Saka yung Czech Republic, 'di ba? Yung mga taga Czech Republic, inaabangan na rin sila ngayon kasi ayun nga, ang gaganda ng mga pinapadala nila. Tapos parang feeling natin na talagang eksena ng bonggong-bongga. Tapos yung Netherlands naman ngayon taon na to, nung last year Czech Republic So sana ma-maintain nila yan para sunod-sunod yung pagkakapasok nila sa semifinals. Kasi syempre, parang may laban lagi ang Europe country. So, yung Spain lumalaban din. Sunod, 2 taon na rin nakapasok sa semifinals ng Miss Universe. And then, yung Netherlands, ayan nga, nag-iingay na sila, ang Czech Republic, and then Poland, di ba? So, yun. So, sana magtuloy-tuloy sila sa pagpili ng magagaling na kandidata para, alam mo yun, lumakas ang Europe area. So, ito si Miss Netherlands, nako, panalo. Ewan ko, mukhang pwede itong manalo dito sa Miss Earth. Kaya nakakaloka. Ang ganda-ganda niya talaga. Promise. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Team Miss Grand International 2023 na nakadalawang corona na ang kanilang top 5? So, bali kasi 5 ito, di ba? So, eto nga, nakuha nga ni Miss Aura International yung corona sa Miss Aura International na si, yung lumaban, di ba? Yung finalist din dito sa, top 5 runners-up dito sa Miss Grand. And then, yung first runner-up naman sa Miss Grand na si Tia sa Miss Tourism International naman. Tapos nag-back-to-back. So, in fairness kay Nawat, magaling siyang kumilatis talaga na beauty queen niya na ilalagay niya sa top 5. Paano naman kasi na hindi mananalo diyan sa international pageant? Yung mga kandidata niya kasi sa Miss Grand International talaga naman tumatumbling ng bonggang-bongga. Kaya pagdating do sa international pageant, nagugustuhan yung atake kasi nga talagang palong-palo, hasang-hasa dito sa Miss Grand, di ba? Ikaw ba naman ang tumambling at mag-split dyan? Ewan ko na lang kung hindi ka mapansin sa international pageant. But congratulations sa dalawang reyna nila. At least, di ba, nakukonsistent nila na may nananalong sa international crowd kasi noong nakaraang taon may nanalo din tapos ngayon meron na naman. So nakakatuwa na parang sige lang, mag-ingay kayo Thailand, di ba? It's your time, di ba? Kasi yung Pilipinas nakuha na rin naman yan, yung mga ganyang corona. Nakafocus na kami sa mga
sa mga Magic 5. Ganon. So, yan. Congratulations, Thailand. So, keep it up. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman na masasabi mo sa beauty ng mga Colombian beauties na halos silang lahat ay pumasok sa top 5? Ang Miss International, ang Miss Grand, at ang Universe. Pumasok ba sila ang Colombia pumasok sa top 5, di ba, sa Miss Grand? So, nakakatuwa kasi syempre, etong mga kandidata kasi ng Colombia, malalakas sila eh. Yung as in talagang malakas, pero hindi sila nagta-title. Hanggang malakas lang sila. So, nakakatuwang isipin kasi ang lakas ng Colombia ngayong taon na to ha. Sa Miss International, isa din to na pinag-uusapan na pwedeng manalo. Kasi naman ang ganda-ganda. At naka-finish siya ng top 5 dito sa Miss International, di ba? So, talagang akala ko nga mananalo eh. Pero, naging first runner-up, kung hindi ako nagkakamali. Basta runners-up din siya dito sa Miss International. And then, dito din sa Miss Grand, ang maraming nagsasabi na ako si Colombia ang mananalo. Pero, nag-top 5 din. Hindi ako nagkakamali, third runner-up. So, yon. So, or second runner-up. Ang bongga, di ba? Naka-top 5 pa din. And then, si Colombia naman sa Miss Universe, Diyos ko, sinopresa tayo, nakatungtong pa ng top 5. Kaya kung iisipin mo, ang Colombian beauties ay talagang pumalo sila ng bonggang-bongga at hindi sila maawat dahil ayaw nilang magpaawat. Pero, walang corona, di ba? Malay mo sa susunod na taon. Ako parang feeling ko naman ang Colombian beauties naman, lagi naman ganyan, lagi naman sila umaariba. Pero hindi talaga sila nagta-title kasi nga, mga bubita, charot. So, yun. So, nahihirapan sila pagdating sa home skills. Hindi sila makabanat ng bonggang-bongga. So, yun yung dahilan. Kaya hindi sila nananalo. Pero, malay natin sa next year, di ba? Kaya dapat pagandaan din talaga ng Pilipinas. Huwag tayong makampante doon sa na powerhouse lang. Talaga, matuto tayong kumilatis ng mga girls natin na ilalaban dito sa international pageant. Diba? So, yun. Bakit? Ang Pilipinas din naman naka-top 5, naka-runners up. Marami na tayong first runner-up ngayong taon na to So, hindi pa rin tayo bokya. Talagang pumalo pa din ang beauty ng ganda ng Pilipinas pagdating sa international pageant. Di ba nga, nanginig nga ang ibang mga Latinas. Charot. Nanginig nga sila sa Pilipinas. Diba? So, yun. Para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Miss Universe Philippines? Pumapalo ba ang reyna natin sa Miss Universe? Tingin mo, Mama Sam, dapat na ba itong magbalik sa Binibining Pilipinas? So, yun. So, ako para sa akin, move on na tayo doon sa Binibining Pilipinas kasi parang feeling ko ang Binibining Pilipinas ay mananatili naman yan kahit walang Miss Universe Philippines. Sa gulo ngayon ng Miss Universe Philippines, ewan ko kung gugustuhin pa ni Madam Estela Araneta na kunin pa ang Miss Universe, di ba? Tapos wala na rin naman doon sila Paula Shugart, yung mga kasama ng Binibini noon. Kumbaga, carry lang, di ba? Pare-parehas naman silang wala na. Diba? So, yun, nakarma kasi yung Miss Universe after na gawin nila yung mga bagay-bagay na alam mo yon, bigla nilang pinagtatanggal yung mga dati na nilang nakasama. Alam mo, isa yung bagay na na iniisip ko kung bakit ganito ang nangyayari ngayon sa Miss Universe. Kasi diba, ang Binibining Pilipinas nasaktan nila ng bonggang-bongga, ang Colombia nasaktan din nila ng todo-todo, yung Senyorita Colombia, yung Puteri Indonesia, marami silang nasasaktan na bansa kasi nga nagpalit nga sila ng bagong mga national director. Kung iisipin mo, karma ang nangyayari ngayon sa Miss Universe kasi parang alam mo yon na parang nahihirapan ngayon ang Miss Universe Philippines. Nawala na dyan sila Paula Shugart, nawala na sila Esther. Kumbaga yung mga pundasyon talaga na nakasama nila ng sobrang haba ng panahon, ayun, nawala na sila doon sa Miss Universe organization. Ako kasi para sa akin, parang feeling ko, talagang sobrang nasaktan talaga ang mga bansa na matagal na nila, sobrang tagal na. Kahit dito sa Thailand, matagal na din yung organization dito, pinalitan nila
ng TNP, kung di ako nagkakamali. Tapos sa Binibini Pilipinas, tapos Senyorita Colombia, Puteri Indonesia, at kung ano-ano pa mga pageant sa iba't ibang klase ng bansa. Yun talagang na-hurt ng todo-todo dahil sa sobrang tagal nilang kasama, tapos biglang isang igla, wala, di ba? Sa Pilipinas na 55 years o 56 years, ganun katagal ang Binibining Pilipinas sa saka yung Miss Universe Philippines, tapos bigla na lang isang igla, ayaw ko na sa'yo, ganon. So ngayon, ako para naman sa akin, ang Miss Universe Philippines naman, unti-unti naman, okay naman yung pagpili nila ng mga reyna nila, kasi kung tutuusin naman, sa 4 na taon, imaginein mo, si Rabia naka-top 25 sa Miss Universe, top 20, top 25. And then si Beatrice Luigi Gomez naka-top 5. And then si Celeste Cortez, si El Tocuyo. Tapos si Michelle din naman top 10. Kung iisipin mo yung mga reynang to na nakuha nila, kung tutuusin, kung kikilatisin pa nila ng maigi, kaya nilang mag-uwi talaga ng corona sa Pilipinas Pero kung ganito na parang dapat kasi talaga mas gumaling pa ang Miss Universe Philippines, lalo na pagpili talaga nila ng mga girls, dapat wala silang kinikilingan na ito yung gusto ko, siya yung gusto ko. So mas maganda talaga dyan na laban talaga, yung fair laban talaga, yung makita nila kung sino yung girls na dapat para masungkit nila yung corona. Sa ngayon, si Beatrice Luigi Gomez ang pinakamataas na nakakuha ng posisyon ng Miss Universe mula sa Miss Universe Philippines na new generation. Yon, yung kala Mama J, di ba? So, yon. I hope na sana sa susunod na taon ay makontinuous pa rin natin yung nakakapasok tayo sa semifinals, and then sana talaga makakuha tayo ng corona. Pero tulad na sinabi ko, medyo parang nahihirapan tayo dito, lalo na kung si Kun An ang may-ari, talagang maloloka ka, di ba? So yon, pero keep going lang Philippines. Alam ko na darating din yung araw na makakasungkit tayo dyan ng corona, pero sa ngayon, dapat ang goal lang natin dito sa Miss Universe, yung maging consistent tayo sa nakakapasok sa semifinals. Kasi mahirap na biglang mawala sa eksena, katulad ng Brazil at saka ng Mexico na sunod-sunod na silang hindi nakakapasok sa semifinals. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin nyo, nakarma ba ang Miss Universe sa mga pinagagawa nila noon? So, please comment below. At least, malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun! So, guys, maraming salamat po. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. So yun guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.